Hello sa inyo, alam nyo, minsan, yung mga pinakasimpleng kwento, sila pa yung may dalang pinakamalaking aral, di ba? At ngayon, may pag-uusapan tayong isang kwento tungkol sa pagpapatawad. Isang nasiguradong, alam mo yon, tatatak talaga sa puso natin. O ayan, naisip mo na ba yan? Ilang beses nga ba dapat magpatawad? Kasi yan mismo yung tanong ng isa sa mga alagad ni Jesus sa kanya. At ang sagot niya, sa totoo lang, para sa panahon nila, medyo generous na yun, aha. Ayan, 7. Sabi ni Pedro, siguro Lord, 7 beses? Wow! Isipin mo, doble na yan sa turo ng mga religious leaders noon, na 3 beses lang. So akala ni Pedro, grabe ang bait ko na, bongga na to. Pero, nako, nagulat siya sa sagot ni Jesus. Hindi 7. Ang sabi ni Jesus, 70 ulit na 7. So that's 490 times. Grabe. Pero teka, hindi naman ibig sabihin na kailangan mong magdala ng calculator at magtali. Ang punto talaga ni Jesus dito ay dapat yung pagpapatawad natin walang limit. Parang sinasabi niya, alam mo, wag mo nang isipin yung bilang, basta magpatawad ka. At para mas gets pa natin to, nagkwento siya. May isa siyang talinhaga tungkol sa isang hari at sa isang lingkod. At itong lingkod na to, may utang siya na, nako, sobrang laki. Halos hindi mo kayang i-imagine. Ready na ba kayong makinig? Sige, umpisahan na natin. Okay, so, ito na yung unang part ng kwento. Isang araw, naisipan ng hari na, oras na para maningil ng mga utang. So isa-isang tinawag yung mga may utang sa kanya. At may isang lingkod na dinala sa harap niya. At itong lingkod na to, tingnan nyo ha, ang utang niya sa hari, 10,000 talento. Tapos, mamaya malalaman natin na may utang sa kanya yung kapwa niyang lingkod. 100 dinaryo lang. Para lang magkaidiya tayo kung gaano kalaki yung agwat, para kang nagkumpara ng sabihin na nating 1,000,000 sa 1 piso. Ganong kalaki ang difference, hindi mo na halos makita yung 1 peso. Siyempre, sa ganong kalaking utang, wala siyang may bayad. So anong ginawa ng hari? Ang utos niya, ibenta yan, pati asawa at mga anak niya, at lahat ng pag-aari niya para makabayad man lang. Grabe, nakakatakot, di ba? Dito, alam na nating super desperado na tong lingkod. Kaya ayon, nagmakaawa siya, lumukod sa paanan ng hari. Umiiyak, nanginginid, sabi niya, pakiusap po, bigyan niyo lang ako ng panahon, babayaran ko po ang lahat. Kahit na alam nating lahat, imposible yon. Pero sa gitna ng pagsusumamo niya, may nangyaring di niya talaga inaasahan. Naawa yung hari, grabe yung habag niya. At hindi lang niya binigyan ng palugit yung lingkod. Ang ginawa niya, pinatawad niya ang lahat ng utang. Lahat. Kinansel, burado, wala na. Isipin mo yung pakiramdam, no? Mula sa pagkakabaon sa utang na habang buhay. Bigla kang malaya. O diba? Akala mo, wow, happy ending na. Pero teka lang, tingnan natin kung ano ang ginawa nitong lingkod na to paglabas na paglabas niya sa palasyo. Kasi dito nag-iiba ang ihip ng hangin. Kasi pag alis niya, may nakasalubong siyang kapwa lingkod. At itong kapwa niyang lingkod, may utang sa kanya. Yung maliit lang, yung parang piso lang kumpara sa 1,000,000. Pero anong ginawa niya? Agad niyang sinunggaban, sinakal pa nga, tapos sumigaw, bayaran mo ang utang mo sa akin, grabe! At eto pa, pakinggan nyo to. Yung sinabi nung kapwa lingkod, eksaktong-eksakto sa sinabi niya kanina sa hari. Pakiusap, bigyan mo ko ng panahon at babayaran ko ang lahat. O di ba? Parang deja vu. Ito na yung chance niya para ipasa yung awa na natanggap niya. Pero hindi siya naawa. Sa halip, lalo pa siyang nagalit. At ang ginawa niya, ipinakulong niya yung tao hanggang sa makabayad. Di makapaniwala, no? Ang bilis-bilis niyang nakalimutan yung sobrang laking awa na kalalabas lang niya sa kwarto ng hari. Siyempre, may mga nakakita. Yung ibang mga lingkod, sobrang nalungkot sila sa nasaksihan nila. Kaya ang ginawa nila, pumunta sila sa hari at sinabi ang lahat. At nung narinig to ng hari, hindi lang siya basta nalungkot. Sobrang galit niya. Nag-apoy talaga siya sa galit. Okay, so tapos na yung kwento. Pero ano pa talaga ang ibig sabihin ng lahat ng yon? Kasi obviously, hindi lang ito tungkol sa pera at utang. May mas malalim itong aral para sa atin. Oras na para, i-decode natin yung kwento.
So, himayin natin, simple lang to, yung hari sa kwento, yang ang Diyos. Yung utang na sobrang laki, yung parang 1,000,000, yan daw ang lahat ng kasalanan natin, imposibleng bayaran. Yung pagpapatawad ng hari, yan yung grasya ng Diyos, yung regalo niya. At syempre, yung lingkod na pinatawad, tayo yon. At yung maliit na utang, yung parang piso, yan yung mga pagkakamali ng ibang tao sa atin. At kung titingnan natin yung comparison, sobrang layo talaga ng agwat. Yung utang natin sa Diyos, grabe, ang laki. Tapos, yung utang ng iba sa atin, napakaliit. Yung analogy kanina, yung 1,000,000 laban sa 1 piso, yun mismo yun. Halos wala nang dating yung kasalanan ng iba sa atin kung iisipin mo kung gaano kalaki yung pinatawad sa'yo. At dito na pumasok yung pinakaimportanteng tanong ng hari sa lingkod na yun. Hindi ba't dapat naawa ka rin sa kapwa mo kung paanong naawa ako sa'yo? At yan din mismong ang tanong para sa atin ngayon. Kung pinatawad tayo ng ganun kalaki, hindi ba dapat ganun din yung awa na ipapakita natin sa iba? Ito yung pinakapuso ng buong talinghaga. So, paano na? Anong gagawin natin sa aral na to? Kasi hindi lang ito isang magandang kwento na pampatulog, di ba? Ito ay isang hamon para sa ating lahat. At ito yung pinaka-rule. Kumbaga, hindi tayo nagpapatawad para lang patawarin tayo ng Diyos. Mali yun. Ang totoo, nagpapatawad tayo dahil pinatawad na niya tayo. Gets? Yung pagpapatawad natin sa iba, yun yung sign, yun yung ebidensya na totoong tinanggap at naintindihan natin kung gaano kalaki yung pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos para sa atin. Kaya naman, kung tumatanggi tayong magpatawad sa iba, para na rin nating sinasabi na hindi natin tinatanggap o hindi natin naiintindihan yung kapatawaran na ibinigay sa atin. Para kang binigyan ng 1,000,000 piso, tapos ayaw mong magbigay ng piso. Di ba parang may mali? Parang iniisarahan mo yung pinto sa mismong grasya na natanggap mo. So anong gagawin? Simple lang, 3 hakbang. Una, isipin mo muna, i-meditate mo kung gaano kalaki ang pinatawad sa'yo ng Diyos. Grabe yun ha? Pangalawa, hayaan mo na yung realisasyon na yun ang magpalambot ng puso mo. At pangatlo, kapag malambot na yung puso mo dahil sa awa ng Diyos, ibigay mo rin yung parehong awa na yun sa iba. Ganun lang. At dito tayo nagtatapos. Yung awa at pagpapatawad ng Diyos, walang hangganan, walang limitasyon. So ang tanong na iniwan sa atin ng kwentong ito ay para sa'yo at para sa akin. Ano naman ang magiging sukat ng pagpapatawad mo? Hanggang saan aabot ang awa mo para sa iba? Isang magandang bagay na pag-isipan natin.